Ano nga ba ang lihim na ugat ng alitan sa pagitan ng Israel at Iran na tila ba paulit-ulit na bumabalik sa kasaysayan? Ito ba ay simpleng politika lamang o may mas malalim na dahilan na matagal nang isinulat sa banal na aklat? Paano kung ang mga pangyayaring nakikita natin ngayon ay bahagi ng isang plano na hindi agad nauunawaan ng tao? Isang plano na nagsimula pa noong unang panahon at patuloy na gumagalaw hanggang ngayon. Kung nais mong maunawaan ang katotohanang bihirang ipaliwanag ng mundo, manatili ka at pakinggan ito. Sa bawat pahina ng Biblia ay may mga kwento ng alitan, pagsubok, at mga bansang ginamit upang ipakita ang kalooban ng Diyos. Hindi ito basta kwento lamang, kundi mga aral na may kaugnayan sa ating buhay at sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Maraming mananampalataya ang naniniwala na ang tensyon sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi lamang aksidente, ito ay maaaring konektado sa mga propesiya na matagal nang isinulat at ipinasa sa bawat henerasyon. Bilang mga Pilipino na may malalim na pananampalataya, mahalaga na ating maunawaan ito. Bago tayo magsimula, mga mahal kong manunood, iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng simpleng pagsuporta, mas marami pa tayong maabot na mga kaluluwa na nangangailangan ng liwanag. Ang bawat share ninyo ay maaring maging daan upang may isang tao na muling lumapit sa Diyos. Kaya samahan ninyo ako sa paglalakbay na ito na puno ng aral at paghahayag. Sinasabi sa Ezekiel 38 verse 5, Persia, Ethiopia, and Libya, with them all of them with shield and helmet. Ang salitang Persya sa talatang ito ay sinaunang pangalan ng Iran sa kasalukuyan. Ipinapakita nito na kahit sa Biblia ay may pagbanggit sa bansang ito bilang bahagi ng mga pangyayari sa hinaharap. Ibig sabihin, ang mga nangyayari ngayon ay maaaring may koneksyon sa mga propesiya ng Diyos. Ito ay paalala na ang kanyang salita ay patuloy na natutupad sa tamang panahon. Sa paglalim ng ating pag-unawa, makikita natin na ang alitan ng mga bansa ay hindi lamang pisikal kundi espiritual din. Ito ay laban ng paniniwala, ng mga pangako at ng mga plano na nakaugat sa kasaysayan ng pananampalataya. Ang bawat pangyayari ay maaring bahagi ng mas malaking larawan na nais ipakita ng Diyos. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag upang umunawa at manalangin. Ihanda mo ang iyong puso at isipan dahil ang mga susunod mong maririnig ay maaring magbago ng iyong pananaw. Unang dahilan, ang sinaunang pangako at pagpili ng Diyos sa Israel. Sa simula pa lamang ng kasaysayan, malinaw na ipinakita ng Diyos ang kanyang espesyal na plano para sa bansang Israel. Hindi ito basta desisyon lamang, kundi isang banal na tipan na kanyang itinatag kay Abraham. Ang pangakong ito ay hindi lamang para sa isang tao, kundi para sa buong lahi na magmumula sa kanya. Dito nagsimula ang pagkakaiba ng Israel sa ibang mga bansa sa mundo. At dito rin nagsimula ang ugat ng maraming alitan na hanggang ngayon ay nararanasan pa rin. Ang pagpili ng Diyos sa Israel ay hindi nangangahulugan ng pagiging perpekto ng bansang ito. Sa halip, ito ay tanda ng kanyang layunin na gamitin sila bilang daluyan ng kanyang mensahe sa buong mundo. Ngunit sa mata ng ibang mga bansa, ito ay maaring magdulot ng inggit, galit, at hindi pagkakaunawaan. Ang ganitong damdamin ay maaring lumalim at maging sanhi ng hidwaan sa paglipas ng panahon. At sa ganitong konteksto natin, makikita kung paano nabubuo ang tensyon sa pagitan ng mga bansa. Sa kasaysayan ng gitnang silangan, maraming mga grupo at bansa ang nagkaroon ng sariling paniniwala at pinagmulan. Ang Iran, na kilala noon bilang Persya, ay may sarili ring malalim na kasaysayan at identidad. Ang pagkakaiba ng kanilang pinaniniwalaan kumpara sa Israel ay isa sa mga dahilan ng hindi pagkakasundo. Kapag ang dalawang panig ay parehong naniniwala na sila ay may mahalagang papel sa plano ng Diyos, nagiging komplikado ang sitwasyon. Ito ay nagiging hindi lamang laban ng lupa, kundi laban ng pananampalataya at paniniwala. Sinasabi sa Genesis 12 verse 3, I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Ang talatang ito ay nagpapakita ng malinaw na pangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang mga magiging lahi. Ipinapakita nito na ang Israel ay may natatanging papel sa plano ng Diyos para sa buong mundo.
Para sa maraming mananampalataya, ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang Israel sa kasaysayan at sa kasalukuyan. At dito rin naguugat ang mga tensyon dahil hindi lahat ay tumatanggap sa ganitong paniniwala. Sa pag-unawa natin sa unang dahilan na ito, mas nakikita natin na ang alitan ay hindi lamang simpleng usapin ng politika. Ito ay may malalim na ugat na nakaangkla sa espiritual na kasaysayan at sa mga pangako ng Diyos. Ang bawat pangyayari sa kasalukuyan ay maaring refleksyon ng mga sinaunang kasunduan na ito. Bilang mga mananampalataya, mahalaga na hindi lamang tayo basta nanonood, kundi inuunawa ang mas malalim na kahulugan nito. At sa ganitong paraan, mas magiging malinaw sa atin ang papel ng Diyos sa gitna ng mga alitan sa mundo. Ikalawang dahilan, ang lumang alitan ng mga lahi mula kina Isaac at Ishmael. Sa Biblia nagsimula ang isang mahalagang kwento na patuloy na may epekto hanggang sa kasalukuyan. Ito ay ang kwento ni Isaac at Ishmael na parehong anak ni Abraham ngunit nagmula sa magkaibang ina. Si Isaac ay anak ni Sarah na siyang pinili ng Diyos upang magpatuloy ng kanyang pangako. Samantalang si Ishmael ay anak ni Hagar at naging ama ng maraming bansa. Dito pa lamang ay makikita na ang simula ng paghihiwalay ng dalawang linya ng lahi. Ang pagkakaibang ito ay hindi lamang tungkol sa pamilya kundi tungkol sa mana at pangako ng Diyos. Si Isaac ang kinilala bilang tagapagmana ng tipan habang si Ishmael ay naging simbolo ng ibang linya ng mga tao. Sa paglipas ng panahon, ang mga inapo nila ay lumago at naging magkakaibang grupo ng mga bansa. Ang Israel ay nagmula kay Isaac habang maraming mga bansang Arabo ay inuugnay kay Ishmael. Ito ang isa sa mga pinaniniwalaang ugat ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Habang lumalalim ang kasaysayan, ang pagkakaibang ito ay naging dahilan ng hindi pagkakaunawaan at alitan. Ang bawat panig ay may sariling paniniwala tungkol sa kanilang pinagmulan at karapatan. Kapag ang usapin ay umabot sa pananampalataya, mas nagiging matindi ang hidwaan. Hindi na lamang ito simpleng laban ng lupa, kundi laban ng identidad at paniniwala. At dito mas lalong nagiging komplikado ang relasyon ng mga bansang may kaugnayan sa dalawang linya. Sinasabi sa Genesis 21 verse 12, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned." Ipinapakita ng talatang ito na si Isaac ang pinili ng Diyos bilang tagapagpatuloy ng kanyang pangako. Para sa mga naniniwala sa Biblia, ito ay malinaw na tanda ng espesyal na papel ng Israel. Ngunit para sa ibang panig, may sarili silang paniniwala tungkol sa kanilang pinagmulan at kahalagahan. Ito ang nagiging dahilan kung bakit may patuloy na hindi pagkakaunawaan hanggang ngayon. Sa pag-unawa natin sa ikalawang dahilan, makikita natin na ang alitan ay may malalim na ugat sa kasaysayan ng pamilya. Ito ay hindi lamang nagsimula sa modernong panahon, kundi libu-libong taon na ang nakalipas. Ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nakakaapekto sa relasyon ng mga bansa sa kasalukuyan. Bilang mga mananampalataya, mahalaga na makita natin ang kabuuang larawan at hindi lamang ang ibabaw na dahilan. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin kung bakit nananatiling mainit ang alitan sa pagitan ng Israel at Iran. Ikatlong dahilan, ang propesya ng mga huling panahon at ang papel ng Persya. Maraming sinaunang kasulatan ang naglalaman ng mga babala tungkol sa hinaharap ng mundo. Ang mga mensaheng ito ay hindi basta katang-isip, kundi itinuturing na gabay ng mga mananampalataya. Kabilang sa mga binanggit na lugar at bansa ay ang Persya na kilala ngayon bilang Iran. Ito ay nagbibigay ng mas malalim na kahulugan sa mga tensyon na nakikita natin sa kasalukuyan. Dahil dito, mas nagiging mausisa ang mga tao kung may koneksyon ang kasalukuyan sa mga naisulat noon. Sa aklat ni Ezekiel, inilarawan ang isang panahon kung saan may mga bansang magsasama laban sa Israel. Hindi ito simpleng kwento, kundi isang seryosong babala na dapat pag-isipan. Ang Persya ay malinaw na kabilang sa mga bansang ito na may papel sa hinaharap. Para sa maraming nananampalataya, ito ay patunay na may direksyon ng kasaysayan at ang bawat pangyayari ay bahagi ng isang mas malaking plano na hindi agad nakikita ng lahat. Kapag sinusuri ang mga nangyayari sa mundo ngayon, may mga pagkakatulad na hindi madaling ipagwalang bahala. Ang pagtaas ng tensyon sa pagitan ng mga bansa ay tila ba umaayon sa mga sinaunang pahayag. Ito ang nagiging dahilan kung bakit marami ang napapaisip at nagiging mapagmatiyag.
May ilan na nakakaramdam ng takot, habang ang iba naman ay lalong tumitibay ang pananampalataya. Sa ganitong sitwasyon, nagiging mahalaga ang pag-unawa sa mga aral ng Diyos. Habang lumalalim ang pag-aaral ng mga tao sa mga propesiya, mas nagiging malinaw ang posibleng kahulugan ng mga ito. Ang bawat detalye ay tila ba may koneksyon sa mga kasalukuyang pangyayari sa iba-ibang bahagi ng mundo. Ang pagbanggit sa Persya ay hindi basta pangalan lamang kundi isang simbolo ng papel nito. Sa hinaharap, ito ay nagiging dahilan upang mas pagtuunan ng pansin ang relasyon nito sa Israel. At dito mas nakikita kung bakit nagiging sentro ng usapan ng dalawang bansang ito. Sinasabi sa Ezekiel 38 verse 5, Persia, Ethiopia and Libya, with them all of them, with shield and helmet. Ang talatang ito ay direktang tumutukoy sa Persya bilang bahagi ng isang malaking labanan sa hinaharap. Para sa mga naniniwala, hindi ito basta pagkakataon kundi isang paunang pahiwatig ng mangyayari. Ipinapakita nito na ang mga pangyayari sa mundo ay maaring konektado sa kalooban ng Diyos at ito ay nagsisilbing paalala na dapat tayong maging handa sa espiritual na aspeto. Sa pag-unawa sa dahilan na ito, mas lumalalim ang ating pananaw tungkol sa mga alitan sa mundo. Hindi lamang ito usapin ng kapangyarihan, kundi bahagi ng mas malawak na kwento ng sangkatauhan. Ang bawat galaw ng mga bansa ay maaring may kaugnayan sa mga propesya. Bilang mga mananampalataya, mahalagang manatiling gising ang ating diwa at puso. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin ang kahalagahan ng bawat pangyayari sa ating panahon. Ikaapat na dahilan, ang espiritual na labanan ng liwanag at kadiliman. Sa likod ng bawat pisikal na alitan ay may mas malalim na laban na hindi nakikita ng ating mga mata. Ito ay hindi lamang tunggalian ng mga bansa, kundi isang espiritual na digmaan sa pagitan ng mabuti at masama. Maraming mananampalataya ang naniniwala na ang mundo ay isang larangan kung saan kumikilos ang liwanag at kadiliman. Ang bawat bansa at leader ay maaring maimpluwensyahan ng mga puwersang hindi nakikita at dito nagsisimula ang mas malalim na pag-unawa sa tunay na pinagmumulan ng alitan. Kapag tinitingnan ang sitwasyon ng Israel at Iran, hindi lamang ito simpleng usapin ng kapangyarihan o teritoryo. Ito ay maaaring refleksyon ng mas malawak na labanan sa espiritual na dimensyon. Ang mga paniniwala at ideolohiya ng bawat panig ay nagiging bahagi ng laban na ito, habang ang isa ay naninindigan sa kanilang pananampalataya. Ang kabila naman ay may sariling paniniwala na ipinaglalaban. Sa ganitong kalagayan, lalong tumitindi ang hidwaan dahil ito ay nakaangkla sa panloob na paniniwala. Ang ganitong uri ng laban ay matagal nang binanggit sa mga banal na kasulatan. Ipinapakita dito na ang tunay na kaaway ay hindi lamang tao kundi mga puwersang espiritual. Ito ay nagpapaliwanag kung bakit minsan ang alitan ay tila walang katapusang umiikot. Ang mga tao ay nagiging bahagi lamang ng mas malaking labanan na hindi nila lubos na nauunawaan. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang pananalangin at pananampalataya. Sinasabi sa Ephesians 6 verse 12, For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Ang talatang ito ay malinaw na nagsasabi na ang laban ay hindi lamang laban ng tao sa tao. Ipinapakita nito na may mas malalim na puwersang kumikilos sa likod ng mga pangyayari. Para sa mga mananampalataya, ito ay paalala na maging mapagmatiyag at matatag sa pananampalataya. At ito rin ay gabay upang maunawaan ang tunay na kalikasan ng mga alitan sa mundo. Sa pag-unawa sa ikaapat na dahilan, mas nagiging malinaw na ang mga nangyayari ay hindi lamang nakikita sa pisikal na aspeto. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na laban na may kinalaman sa espiritual na katotohanan. Ang bawat pangyayari ay maaring may impluensya ng mga puwersang hindi natin nakikita. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na maging matatag at mapanalangin sa gitna ng kaguluhan. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng alitan. Ikalimang dahilan, ang pagkakaiba ng pananampalataya at paniniwala tungkol sa Diyos. Sa iba-ibang bahagi ng mundo, makikita ang malalim na pagkakaiba ng paniniwala ng mga tao tungkol sa Diyos. Ang bawat bansa ay may sariling pananaw kung sino ang tunay na Diyos at paano siya dapat sambahin.
Ang ganitong pagkakaiba ay nagiging ugat ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga grupo. Kapag ang pananampalataya ang pinag-uusapan, mas nagiging sensitibo at masela ng sitwasyon. Dahil dito ang simpleng hindi pagkakasundo ay maaring humantong sa mas malalim na alitan. Ang Israel ay kilala bilang bansang may matibay na ugat sa kanilang paniniwala sa Diyos ng Biblia. Ang kanilang kasaysayan ay nakasentro sa mga pangako at utos na kanilang tinanggap mula sa Diyos. Sa kabilang panig, ang Iran ay may ibang relihiyosong pananaw na kanilang pinanghahawakan. Ang pagkakaibang ito ay hindi madaling pag-isahin dahil ito ay bahagi ng kanilang identidad. At kapag ang identidad ang nasasangkot, lalong nagiging matindi ang pagtatalo. Sa paglipas ng panahon, ang mga paniniwalang ito ay lalong tumibay at naging bahagi ng kultura ng bawat bansa. Ang bawat henerasyon ay pinalaki na may matibay na paninindigan sa kanilang pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit mahirap baguhin ang pananaw ng bawat panig. Ang bawat isa ay naniniwala na sila ang may hawak ng katotohanan at dito nagiging komplikado ang usapin ng pagkakasundo. Sinasabi sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng eksklusibong daan patungo sa Diyos ayon sa turo ni Jesus. Para sa mga Kristiyano, ito ay malinaw na gabay kung ano ang dapat paniwalaan. Ngunit para sa iba, may sarili silang pananaw tungkol sa daan patungo sa Diyos. Ito ang nagiging dahilan ng patuloy na hindi pagkakaunawaan sa usapin ng pananampalataya. Sa pag-unawa sa ikalimang dahilan, makikita natin na ang alitan ay hindi lamang tungkol sa lupa o kapangyarihan, ito ay malalim na nakaugat sa paniniwala ng bawat isa tungkol sa Diyos. Ang ganitong uri ng hidwaan ay mahirap lutasin dahil ito ay nasa puso at isipan ng tao. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na manatiling matatag, ngunit mapagpakumbaba. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin ang tunay na diwa ng pananampalataya, kahit sa gitna ng pagkakaiba. Ika-6 na dahilan, ang lupang ipinangako at ang patuloy na pagtatalo sa teritoryo. Mula pa noong unang panahon, ang lupa ay may malaking kahalagahan sa buhay ng tao at ng mga bansa. Hindi lamang ito lugar na tinitirhan, kundi simbolo ng pagkakakilanlan at karapatan. Para sa Israel, ang lupang kanilang tinatahanan ay itinuturing na ipinangako mismo ng Diyos. Ito ay hindi lamang usapin ng heograpiya, kundi bahagi ng kanilang pananampalataya. Dahil dito, ang bawat piraso ng lupa ay may malalim na kahulugan sa kanilang puso. Sa kabilang panig, may ibang mga bansa at grupo na may sariling pag-angkin sa parehong lupain. Sila rin ay naniniwala na may karapatan sila batay sa kanilang kasaysayan at pinagmulan. Ang ganitong sitwasyon ay nagiging dahilan ng patuloy na tensyon at alitan. Kapag parehong panig ang naninindigan, nagiging mahirap ang pagkakasundo. At dito nagsisimula ang paulit-ulit na hidwaan na nakikita natin hanggang ngayon. Ang usapin ng lupain ay hindi lamang pisikal, kundi emosyonal at espiritual din. Ito ay konektado sa mga pangako, kasaysayan at pananampalataya ng bawat panig. Kapag ang isang bagay ay itinuturing na banal, mas lalong pinapahalagahan at ipinaglalaban. Ito ang dahilan kung bakit ang simpleng pagtatalo sa lupa ay nagiging malalim na sigalot. At ito rin ang nagpapahirap sa paghahanap ng kapayapaan. Sinasabi sa Genesis 13 verse 15, All the land that you see I will give to you and your offspring forever. Ang talatang ito ay nagpapahayag ng pangako ng Diyos kay Abraham tungkol sa lupain para sa Israel. Ito ay patunay na ang lupang iyon ay kanilang mana mula sa Diyos. Ngunit para sa iba, may sarili silang pananaw at kasaysayan na kanilang pinanghahawakan. Ito ang nagiging ugat ng patuloy na pagtatalo sa teritoryo. Sa pag-unawa sa ika-6 na dahilan, makikita natin na ang alitan ay malalim ang pinagmulan. Hindi ito simpleng usapin na madaling maresolba dahil ito ay may kasamang pananampalataya at emosyon. Ang bawat panig ay may pinanghahawakang paniniwala na hindi basta-basta bibitawan. Bilang mga mananampalataya, mahalagang manalangin para sa kapayapaan sa mga lupain na ito. Sa ganitong paraan, umaasa tayo na darating ang panahon ng pagkakaunawaan at katahimikan. Ika-7 dahilan, ang papel ng mga bansa sa plano ng Diyos sa huling panahon. Sa paglipas ng mga taon, maraming mananampalataya ang naniniwala na ang bawat bansa ay may partikular na papel sa plano ng Diyos.
Ang mga pangyayari sa mundo ay hindi lamang basta nagaganap kundi may layunin at direksyon. Ang bawat galaw ng mga makapangyarihang bansa ay maaring bahagi ng mas malaking larawan. Ito ay nagbibigay ng pananaw na ang kasaysayan ay hindi basta aksidente lamang. Sa halip, ito ay unti-unting tinutupad ayon sa kalooban ng Diyos. Ang Israel ay madalas na itinuturing na sentro ng maraming propesiya sa banal na kasulatan, samantalang ang ibang mga bansa ay inilalarawan bilang mga kalahok sa mga darating na pangyayari. Kabilang dito ang Persya, na kinikilala ngayon bilang Iran sa modernong panahon. Ang kanilang presensya sa mga propesya ay nagbibigay ng kahulugan sa kanilang papel sa kasalukuyan. Dahil dito, mas nagiging mahalaga ang kanilang relasyon sa isa't isa. Habang lumalapit ang panahon, maraming mga pangyayari ang tila ba nagkakaroon ng koneksyon sa mga sinaunang pahayag. Ang mga digmaan, alyansa at tensyon ay nagiging bahagi ng mas malawak na kwento. Ang bawat kilos ng mga bansa ay parang piraso ng isang palaisipan na unti-unting nabubuo. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagiging mapagmasid sa mga balita. At sa bawat pangyayari, mas lalo nilang hinahanap ang kahulugan nito sa pananampalataya. May mga pagkakataon na tila ba ang mundo ay naguguluhan at walang malinaw na direksyon. Ngunit para sa mga naniniwala, ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Ang bawat lider, bawat desisyon at bawat kaganapan ay may kaukulang dahilan. Ito ay nagbibigay ng katiyakan na hindi tayo pababayaan sa gitna ng kaguluhan. At ito rin ay paalala na ang Diyos ang tunay na may hawak ng lahat. Sinasabi sa Daniel 2 verse 21, He changes times and seasons, He removes kings and sets up kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ang may kontrol sa takbo ng kasaysayan. Ipinapakita nito na ang pag-angat at pagbagsak ng mga bansa ay hindi basta nangyayari lamang. Para sa mga naniniwala, ito ay patunay na may kamay ang Diyos sa likod ng lahat. At ito ay nagbibigay ng pag-asa at pananampalataya sa gitna ng kaguluhan. Sa pag-unawa sa ikapitong dahilan, mas nakikita natin na ang mundo ay hindi gumagalaw ng walang direksyon. Ang bawat bansa ay may papel na ginagampanan sa mas malaking plano ng Diyos. Ang mga alitan at tensyon ay maaring bahagi ng prosesong ito. Bilang mga mananampalataya, mahalagang manatili tayong matatag at nagtitiwala sa Kanya. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan kahit sa gitna ng magulong mundo. Ikawalong dahilan, ang katuparan ng mga hula at ang paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Maraming mananampalataya ang naniniwala na ang mga pangyayari sa mundo ay senyales ng nalalapit na katuparan ng mga hula. Ang bawat digmaan, kaguluhan at alitan ay tila paalala na ang mundo ay papalapit sa isang mahalagang yugto. Ito ay hindi lamang tungkol sa takot, kundi isang paanyaya upang maging handa ang bawat isa. Ang mga nangyayari ay nagsisilbing babala at paggising sa espiritual na kalagayan ng tao. At dito mas lalong nagiging mahalaga ang relasyon ng tao sa Diyos. Habang lumalala ang tensyon sa pagitan ng mga bansa tulad ng Israel at Iran, mas napapansin ng marami ang mga palatandaan. Ang mga pangyayaring ito ay hindi lamang tinitingnan sa pisikal na aspeto, kundi pati sa espiritual na kahulugan. Maraming naniniwala na ito ay bahagi ng paghahanda sa pagbabalik ng Panginoon. Ang bawat kaganapan ay tila ba piraso ng isang mas malaking plano na unti-unting nabubuo, at ito ay nagiging dahilan upang ang mga tao ay magbalik loob sa Diyos. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng mga alitan, may pangako ng bagong simula at kapayapaan. Ito ay nagpapaalala na ang lahat ng nangyayari ay may katapusan at may layunin. Ang mga mananampalataya ay hinihikayat na manatiling matatag at tapat sa kanilang pananampalataya. At sa ganitong paraan, sila ay nagiging handa sa anumang darating. Sinasabi sa Matthew 24 verse 6, And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not alarmed, for this must take place, but the end is not yet. Ang talatang ito ay malinaw na nagsasabi na ang mga digmaan ay bahagi ng mga mangyayari bago ang wakas. Ipinapakita nito na ang mga alitan ay hindi dapat katakutan kundi unawain. Para sa mga naniniwala, ito ay paalala na manatiling kalmado at magtiwala sa plano ng Diyos. At ito rin ay nagbibigay ng direksyon kung paano haharapin ang mga ganitong sitwasyon.
Sa pag-unawa sa ikawalong dahilan, makikita natin na ang lahat ay may kaugnayan sa mas malaking layunin ng Diyos. Ang mga alitan sa pagitan ng mga bansa ay maaring bahagi ng paghahanda sa mga darating na pangyayari. Ito ay hindi lamang kwento ng digmaan, kundi kwento ng pagtupad ng mga pangako. Bilang mga mananampalataya, tayo ay tinatawag na maging handa at mapanalangin. Sa ganitong paraan, nagkakaroon tayo ng kapayapaan at pag-asa kahit sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Habang pinagninilayan natin ang lahat ng ating napag-usapan, nawa ay mas luminaw sa ating puso ang mas malalim na kahulugan ng mga pangyayari sa mundo. Ang mga alitang nakikita natin ay hindi lamang simpleng balita, kundi maaaring bahagi ng isang mas dakilang plano ng Diyos. Sa bawat kaguluhan, may paalala na tayo ay tinatawag na manatiling matatag sa ating pananampalataya. Hindi man natin lubos na maunawaan ang lahat, alam natin na ang Diyos ay may kontrol sa bawat sitwasyon. At sa kanyang mga kamay, ang lahat ay may tamang panahon at layunin. Ang mga mensaheng ito ay hindi ibinigay upang tayo ay matakot, kundi upang tayo ay magising at magbalik loob sa Kanya. Ito ay paanyaya upang mas palalimin ang ating relasyon sa Diyos at mas kilalanin siya sa ating buhay. Sa gitna ng ingay ng mundo, ang kanyang salita ang nagsisilbing ilaw na gumagabay sa atin. At sa bawat pagsubok, siya ang ating kanlungan at lakas. Kaya mahalagang manatili tayong nakakapit sa kanyang mga pangako. Sinasabi sa Romans 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Ang talatang ito ay nagpapaalala na kahit ang mga mahirap na pangyayari ay may mabuting layunin sa plano ng Diyos. Ipinapakita nito na walang nasasayang sa kanyang mga gawa. Para sa mga naniniwala, ito ay nagbibigay ng pag-asa at kapanatagan sa gitna ng kaguluhan. After ito ay patunay na ang Diyos ay kumikilos sa lahat ng pagkakataon. Mga mahal kong manonood, muli ko po kayong iniimbitahan na mag-subscribe sa ating channel para lagi po kayong updated sa mga bagong videos na aking gagawin. Paki-like na din ito at share sa iyong mga kaibigan at baguhin natin ang ating buhay sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos. Ang inyong suporta ay malaking tulong upang mas maiparating pa natin ang mga ganitong mensahe sa mas maraming tao. Sa bawat pag-share ninyo, may isang pusong maaaring maantig at mapalapit sa Diyos. Sa bawat simpleng aksyon, nagiging bahagi kayo ng isang mas malaking layunin at sama-sama nating ipalaganap ang liwanag ng kanyang salita. Nawa ay patuloy kayong pagpalain ng Panginoon sa inyong buhay araw-araw. Dalhin ninyo ang mga aral na ito sa inyong puso at isabuhay sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kayong matakot sa mga nangyayari sa mundo dahil ang Diyos ay kasama natin sa bawat hakbang. Manatili tayong mapanalangin, mapagpakumbaba at matatag sa pananampalataya. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain kayo ng Diyos at ingatan sa lahat ng oras.